sa ating lahat. Welcome po sa Midweek Fellowship. At bago po tayo tumuon sa ating pagtitipon, huwag po natin kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kakilala at mga kaibigan. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood, at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang Anointing Band. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, thank you, Jesus. Patuloy ka na magpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. Tapat ka sa aming lahat. Tapat ka sa iyong pangako, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Nagpapasalamat ang puso kong ito. O Diyos, sa kabutihan at sa katapatan mo.
pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Lumalapit kami sa banal mong trono, Panginoon. Sinasamba ka namin aming Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Lord God, na muli kami nagkatipon-tipon sa isang dahilan, Panginoon, upang papurihan ka at pasalamatan ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat sa kagalakang ito, Panginoon, na nararamdaman namin sa puso namin, Lord God. Lord, alam po namin, Panginoon, hindi ito maaaring ikumpara, Panginoon, sa kagalakang pwedeng ibigay ng mundong ito, Panginoong Jesus. Kaya, Lord, thank you, Father God. Thank you, Lord, Panginoon, dahil alam namin na kasama ka namin sa oras na ito, Panginoon. Ine-enjoy namin ang presensya mo, Lord God. Kaya walang anuman ang pwedeng, Panginoon, humadlang, Lord, sa umagang ito, Lord, sa pagpupuri namin, Panginoong Jesus. Nawa, Lord, alam mo yung laman, nasasaliksik mo yung puso namin, yung isip namin, Panginoon, yung pakiramdam namin, yung buong pagkatao namin, Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sumamba sa iyo, Lord God. Gawin mo kaming karapat-dapat na humarap sa trono mo, Panginoon, boldly, Lord Jesus. Hallelujah. Dahil alam namin, Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na sumamba sa iyo, Lord. Pero because of your love and your goodness, Panginoon, nandirito kaming lahat, Lord God, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Jesus, dinggin mo yung pagpupuri naming lahat, Panginoon. Lord, nawa, makapagbigay ng glory ito sa iyo, Panginoon. Yung bawat sasambitin naming lyrics ng kanta, Panginoon, maging totoo ito sa amin, Lord God. Maging totoo ito sa amin, Lord, na inaalay namin, Panginoon, dinideclare namin na wala kang katulad at hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, alam namin na espesyal ang oras na ito dahil kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. Kaya ano man yung mga dinadala namin, ano man yung kapaguran namin physically, mentally, emotionally, Panginoon, Lord, ikinukubli po namin ito, tinataas namin ito sa inyo, Panginoon. And Lord, help us to enjoy your presence sa umagang ito, Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 Lord. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang pagpupuri naming lahat, Panginoong Jesus. Dinggin mo, Lord God, yung mga pasasalamat namin, Lord, na inaalay namin at sinasambit ng aming mga labi, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Patuloy kaming aawit, patuloy kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Wala kang katulad, hindi ka nagbabago, Panginoon, at never kang nagkukulang, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, i-focus natin ang ating isipan, ang ating puso sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hayaan nating umawit ang ating espiritu, hayaan nating umawit ang ating mga puso sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Nandito ang Panginoon. Nakikita niya kung anong struggles mo, nakikita ng Panginoon kung anong kapaguran meron ka. Pero sa oras na ito, ibigay natin at i-offer natin ang oras na ito para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya Panginoon, maingat na namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba para sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Noon, ngayon, at magpakailanman, di ka nagbabago, O Panginoon. Ikaw lamang ang
binabless po tayo ng mga awiting papuri at pagsamba. At ngayon naman po, i-focus po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay papahayag sa atin ni Brother Bobby Lopez sa series na parables about faith and prayers sa topic na The Persistent Widow. Sige po, ibalik po natin ang wagas na papuri sa ating dakilang Diyos. Amen! Sa pagsisimula po ng gawain natin, tayo ay tumalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, yung ganitong pagkakataon upang muli sa pamamagitan ng mga salita, makapagbulay-bulay kami, mapakain namin ng aming mga espiritu, maging kalakasan, Panginoon, at pagpapala sa amin. Yung lahat, Panginoon, ng mga salita namin na pagbubulay-bulayan. Nawa ang tinig mo lamang at ang espiritu mo sa amin ang siyang magturo ng mga bagay na dapat namin matutunan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Naroon pa rin tayo sa serye ng parabola, but this time, we're gonna focus our attention on parables about faith and prayer. To be particular, we're gonna zero in with the story of the persistent widow. No, makikita po natin yung kwento po nitong persistent widow in the Bible doon po sa aklat ni Lucas chapter 18 verses 1 to 8. And allow me to read the story. No, nagsabi si Jesus ng isang talinhaga sa kanila upang ibabatid sa kanila na kinakailangang manalangin lagi at huwag manghina. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom, hindi siya natatakot sa Diyos at hindi niya iginagalang ang tao. Sa lungsod na iyon ay may isang balo na laging nagpupunta sa kanya. Sinasabi nito, ipagiganti mo ako sa aking kalaban. Sa ilang panahon, ang hukom ay umayaw. Sa bandang huli, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko kinatatakutan ng Diyos at wala akong iginagalang na tao. Ngunit ipaghihiganti ko ang balong ito kung hindi, papagurin niya ako sa kanyang patuloy na pagparito. Sinabi ng Panginoon, dinggin ninyo kung ano ang sinasabi ng di makatarungang hukom. Hindi ba ipaghihiganti ng Diyos ang kanyang mga pinili na dumaraing sa kanya araw at gabi? Hindi ba siya magpapasensya ng lubos hindi ba siya magpapasensya ng lubos sa kanila? Sinasabi ko sa inyo, agad niya silang ipaghihiganti. Magkagayunman, pagdating ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. So, balikan lang po natin yung kwento. So, ang highlight po ng kwento ay kwento nung balo. Isa po sa mga lubos na pinapahalagahan ng Diyos, no, katulad po na makikita natin doon sa mga talata mula po doon sa Bagong Tipan ay ang mga balo. May mahalagang papel sa puso ng Panginoon. Mayroong special na pagtingin ng Panginoon sa mga balo. No? Yun po yung isang bagay na dapat nating intindihan. And with this story, no, to highlight yung value ng prayers, no, persistent prayers ng mga anak ng Diyos. No. Pinili ng Diyos na ikwento ito, no, or ipaliwanag ito sa pamamagitan ng kwento ng isang balo, no. Again, sa simula pa lang po ng talata, it has to be seen, no, or it is very evident, no, kung gaano po kaimportante yung pananalangin. No? Ang sabi dito, nagsabi si Jesus ng isang talinhaga sa kanila upang ipabatid sa kanila na kinakailangang manalangin lagi at huwag manghina. So meron po tayong ilang mga bagay that we need to realize coming from this particular verse of the scripture. Number one, it has to be emphasized that Jesus himself emphasized the very importance of prayer o praying consistently.
In fact, there was this verse from the Bible saying that we should pray unceasingly. Meaning to say, no, dapat daw kung mananalangin tayo, it should be nonstop. It should be spontaneous. It should be continuous. What does it mean to say? Hindi na po ba tayo titigil sa pananalangin, and we'll just focus the entire lives of us dedicating it in prayer. No? Ang sinasabi po kasi ganito, di ba? If we can recall how we define prayer in several meetings, in several Bible study, no, we keep on emphasizing that if we want to build a stronger relationship with God, we need to constantly pray. Kasi paano ba natin nilalarawan yung pananalangin? Yung pananalangin ay hindi po natin siya tinitignan lang as just a mere ritual, as just a mere religious ceremony. No, na kumbaga parang there is a particular time of the day, no, when it has to be performed. Hindi po siya ganun eh. Um, Hindi po siya gawain pang spiritual lang, no. Yung prayer po, as we keep on saying it in our church, no, it is our way of communicating with God, no. And we are all aware that in any existing relationship, communication is of great importance, no. Um, well, aside from love, alam naman natin kasi yung pinaka-foundation of any existing relationship is love. Pero equally important is communication. Kasi through communication, yung mga misunderstanding, yung mga conflict, no, nare-resolve. Kasi nagkakaroon ng enlightenment yung both parties, and um, nagkakaroon sila ng chance, no, to see where each other is coming from. So, with that kind of scenario, doon nade-develop yung understanding. No? And through that understanding, no, doon naman nare-resolve yung conflict. So napaka-importante ng communication for any existing relationship to become stronger. And communication is another way of saying that we matters, because we do not communicate with anybody else. No, we communicate with people that we know. We communicate with people whom we have relationship. So, yung pakikipag-communicate natin is also a manifestation of the kind of relationship that we have with the person. Uh, uh, the more frequent we communicate, well, that signifies one thing. Um, Mahalaga yung existing relationship natin to whom we are communicating with. So in the same manner, ganun din po, no? Kumbaga parang sinasabi lagi sa atin ng Panginoon na ang sabi nga eh, no, ang ginamit itong termino ni Jesus Christ, dalawang bagay, no, to put a heavy importance, no, on the value of prayer. Ano yun? Kinakailangan, and at the same time lagi. No, what does it suggest? No, na prayer is not an option. It is a must. It should be done. No? And number two, no, it also states here how often we should do praying. No, ang sabi ay not just once, not just twice, but constantly, lagi, no? Laging pananalangin, yun ang sinasabi ng Word of God. At dinugtong doon ng Panginoong Hesus, at huwag manghina. Alam niyo po kasi, um, we may feel uncomfortable, we may feel uneasy, no? We may not understand at a given time, no, what we are going through, no? Um, it may be our situation may be difficult. No, pero 'di ba, what's the value halimbawa po making communication with other people, particularly with people whom are very dear to our heart. Hindi po ba? Through that communication, no, sa pamamagitan po ng ano nangyayari, um, nababawasan yung alalahanin natin. 'Di ba sabi nga natin kanina, nagkakaroon ng conflict resolution, and more than conflict resolution, nagkakaroon ng understanding, no? Nagkakaroon tayo ng chance to para ilabas, no, how we feel, no, at a given time, how we feel about our situation. So kumbaga parang in a way nakakatulong siya para ma-strengthen, no, ma-strengthen yung faith natin, magkaroon tayo ng reason not to give up, no, so that we will not get disappointed. So that's how important
So that's how important making a prayer is in the life of every Christian. No, at in-emphasize ng Panginoon, ano, katulad ng sinabi ko na kinakailangan siya, kailangan gawin siya palagi, no, and um, pinapaalala sa atin 'to ng Panginoon para 'wag tayo tuluyang manghina. No, so ibig sabihin pala, um, the more we are bringing our issues, our concerns with God, no, the more it helps us to recover from a given scenario, from a given situation that is unexpected, that is unwanted. No, so that's how important doing that is how important, no, yung pananalangin. So So from this particular verse of the Bible, no, sinara niya, pinakita niya sa atin na again, it is not an option, it is a must. No, it is a must for us to strengthen our faith in God. No, and more than strengthening our faith in God, no, it will help us, no, dun sa ating Christian journey. So nobody says that it would be an easier one. But of course, with God's help, with God's guidance, no, nothing is impossible to be conquered or to be surpassed. And that includes yung mga obstacles, yung mga challenges na dumarating sa atin. So now, ipagpatuloy po natin yung pag-review natin, no, or pag-a-analyze natin ng kwentong ito. Sabi dito, sa isang lungsod ay may isang hukom, no? Hindi siya natatakot sa Diyos at hindi niya iginagalang ang tao. Sa lungsod na iyon ay may isang balo na laging nagpupunta sa kanya. Sinasabi nito, ipagiganti mo ako sa aking kalaban. So this is the scenario. Yung hukom in a particular city uh, who is supposed to ensure that justice, no, serve its function to his people, no. Ang sabi, hindi siya God fearing, wala siyang takot sa Diyos, at pangalawa, he does not care about what people will say unto him. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin sa kanya ng mga tao. So hindi importante, in other words, kung ma-serve yung justice or hindi ma-serve yung justice, o ma-serve ng justice what it is supposed to be done. Hindi mahalaga sa kanya yun. Kaya nga lang, in this particular situation also, makikita natin na merong balo na laging ina-approach yung hukom. Kumbaga parang lagi siyang pinupuntahan, laging kinukulit yung hukom, non-stop yung pagpunta ng balo doon sa hukom. And what for? No, as it was also emphasized here in the Bible, no, humihingi ng katarungan yung babae. No, humihingi yung balo, no, na ipaghiganti siya mula dun sa kanyang mga kalaban. And let us see, no, ano yung will ng judge, no? Ano yung kalooban ng hukom patungkol doon sa hinihingi ng babaeng balo. So sa kasunod na verse, sinabi, sa ilang panahon ang hukom ay umayaw. Sa bandang huli, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko kinatatakutan ng Diyos at wala akong iginagalang na tao. Ngunit ipaghihiganti ko ang balong ito, kung hindi, papagurin niya ako sa kanyang patuloy na pagparito. So, ano po yung sinasabi ng kwento? Ang sinasabi ng kwento, itong hukom na hindi natatakot sa Diyos at hindi din mahalaga kung ano yung sasabihin sa kanya ng mga tao, no? Inilalapitan ng balo palagi, no? Kinukulit siya, no? Para ibigay sa kanya yung katarungan o yung hustisya. Kumbaga, pero kung tatanungin daw natin yung balo, ay yung judge, no? How does he feel about this situation nung widow? Ang sabi dito ay umaayaw siya. In other words, hindi niya gustong i-render yung justice doon sa 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 balo. Pero sa bandang huli, ano daw yung nangyari? No? Kahit hindi siya natatakot sa Diyos, kahit wala siyang pakialam sa sasabihin sa kanya ng mga tao, ibinigay na din niya kung ano yung hinihingi sa kanya nung babaeng balo, na ipaghiganti nito siya laban sa kanyang kaaway. Bakit? Kasi sinasabi ng kwento na pagod na yung hukom dahil kababalik-balik, kapapangulit-ulit ng babae. So, ang maliwanag from this particular Bible verse, sinerve ng judge yung justice doon sa babae, doon sa balo, hindi dahil sa gusto niyang tulungan yung babaeng balo.
o yung balo. No, hindi yun yung dahilan. No? Kung bakit niya ipinahintulot na mabigyan ng hustisya yung balo na lumalapit sa kanya kasi sobra na nitong kulit. So it is not because of the merit of the case. It is not because the widow deserves uh, justice, kundi dahil nakulitan na yung hukom, no, do sa paulit-ulit na paglapit, paulit-ulit na pagbalik-balik no, sa kanya ng babaeng bayan. Ano yung gustong ituro nito sa atin? So makikita natin yan doon sa huling mga talata mula doon sa aklat ni Lucas. Ulitin natin, ano, sinabi ng Panginoon, dinggin ninyo kung anong sinasabi ng di makatarungang hukom. So, kumbaga parang pakinggan natin mabuti, tignan natin, ano, aralin natin mabuti, suriin natin bakit yun ginawa nung hindi makatarong. Ang sabi sa verse 7, kung ipagpapatuloy natin, hindi ba ipaghihiganti ng Diyos ang kanyang mga pinili na dumaraing sa kanya araw at gabi? Hindi ba siya magpapasensya ng lubos sa kanila? Sinasabi ko sa inyo, agad niya silang ipaghihiganti. Magkagayon man, pagdating ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya dun sa lupa. So dito ano, makikita natin na sinasabi parang ganito yung gustong ano parang ganito yung gustong sabihin ng Diyos. Kung yung isang hindi makatarungang kuko ay ibinigay yung hustisya para dun sa isang babaeng balo dahil dun sa nakulitan na ito sa pag-ulit-ulit, paglapit-lapit ng babae, paano daw pa kaya ang Diyos? No? Hindi daw kaya niya ipaghihiganti yung mga pinili niya na dumaraing sa kanya araw at gabi. No, ibig sabihin nito, um, there was this teaching from our church na hindi tama yung paulit-ulit na pananalangin. Tama yun, ano na, hindi pinakikinggan ng Diyos yung paulit-ulit na pananalangin. Pero halimbawa, meron akong isang sincere prayer na kumbaga parang itong panalangin ko na ito ay kasi yung kumbaga parang hindi pa nandun pa din ako dun sa ganitong sitwasyon at yung sitwasyon na ito ay nagpapabigat ng aking kalooban at sa tuwing nananalangin ako at kumalapit sa Diyos ay idinadaing ko dun sa Diyos yung aking mabigat na pinagdadaanan. So ito ba ay kasalanan pagka every time that I'm praying nababanggit ko siya at naisasama ko siya sa panalangin. Hindi po ito yung sinasabi ng Biblia na paulit-ulit na panalangin na hindi pinakikinggan ng Diyos. Kundi ang sinasabi po ng Diyos na paulit-ulit na pananalangin, hindi niya pinakikinggan, ay yung pananalangin sinasabi ng tao mula sa kanyang bibig pero hindi naman nanggagaling sa kanyang puso. Ibig sabihin, um, salita lamang tayo ng salita ng panalangin pero tayo mismo, kinakabisa lang natin yung panalangin na yun. Hindi natin naiintindihan yung panalangin na yun at lalong hindi natin panalangin yun. So yun po yung sinasabi ng Biblia na paulit-ulit na panalangin hindi pinakikinggan ng Diyos. Pero yung mga panalangin natin na nanggagaling doon sa puso natin, mula doon sa karanasan natin, na patuloy nating inilalapit sa Diyos. No? Ito'y pinakikinggan ng Diyos. No? Katulad po nung sinasabi natin, katulad ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ba ay nagkaroon ng pagkakataon na dumalangin din ng magkaparehong panalangin sa iba't ibang sitwasyon? Kung matatandaan po natin, meron siyang sa kanyang isang sulat, na mababasa natin doon sa Bagong Tipan, sinabi doon na makatatlong beses kong hiningi sa Panginoon na alisin yung nagbibigay sa kanya ng bigat. Ang sabi nga ng ibang mga Bible scholars, maaring yun ay meron siyang meron siyang physical physical na nakaramdaman na nagpapahirap sa kanya. Sabi ng iba ay emotional, no? Pero merong iba mas maraming kumikilig that it could be more physical than emotional. Ang punto ay si Apostol Pablo, thrice siya na hiningi na alisin yon sa kanya ng Diyos. Pero nung sabi ng Diyos sa kanya, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sapat ang tulong ko sa lahat ng pangangailangan mo sapagkat yung kailan ka mahina, doon ka malakas. No? Kumbaga parang, Brother Bobby, bakit gano'n? Merong mga pagkakataon sa buhay ko na matagal ko na siyang nilapit sa Panginoon, pero up until now, walang prayer. Tandaan po natin na yung time frame natin ay hindi time frame ng Diyos. No, kung dumanas kayo ng ganyan, dumanas din ako ng gano'n na makailang beses kong nilapit sa Panginoon
'no, umiiyak sa Panginoon. Pero hindi naman hindi naman, ibinigay ng Diyos sa panahong hinihingi ko sa kanya, pero ibinigay ng Diyos sa panahon kung kailan ko kailangan siya. Sapagkat magkaiba yung time frame ko sa time frame ng Diyos. Pero one thing I know, katulad ng sinasabi dito sa kanyang mga salita, 'no, ipinaghihiganti ng Diyos, 'no, panalangin na du yung panalangin sa kanya. Ang sabi po dito kaya nga lang dapat maging klaro dito, um, yung panalangin ng kanyang pinili na dumaraing sa kanya araw at gabi. Siguro dapat nating mai-highlight na yung ipinaghihiganti ng Diyos na dumaraing sa kanya araw at gabi ay yung kanyang mga pinili, hindi lahat ng tao, 'no. Eto naman po 'yan ano, sa akin naman 'no, hindi ibig sabihin na pinili ka ng Diyos, it's because you are worthy, mabuti ka, 'no, banal ka, whatsoever, 'no. Alam niyo po, hindi naman mahirap na piliin ng Diyos, because God is not a discriminatory God, 'no. Pinili ng iba, nakasama, 'no, kasi they choose to surrender themselves to God. As simple as that. Kaya nga po ngayong gabi, if you are hearing this message from God, hindi naman mahirap piliin ng Diyos. Mas mahirap pa nga yung piliin ka ng tao. Simple lang yung gagawin mo, sabi ng kanyang salita. Ano yung sabi ng kanyang salita? Isuko mo yung buong buhay mo kay Kristo Jesus. Tanggapin mo si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. And once you surrender your life to Jesus, then you have become part of those people that were chosen by God. Yun po yun, kasama ka sa paghaharian ng Diyos, kasama ka sa malilit na ligtas. At itong mga iniligtas ng Diyos, itong mga nagsubo ng buhay, pinili si Kristo Jesus na maging Panginoon at tagapagligtas nila, naririnig ng Diyos yung ating mga dalangin na araw at gabi. Minsan parang it's falling on deaf ears, parang walang ginagawa ang Diyos. He's so silent, parang as if He's not doing anything. Pero sabi nga po ng isang awit, kahit hindi natin nakikita, that can hide the fact that God is doing something. Kaya nga lang, we need to be in waiting. Merong inaayos pa din yung Diyos that is necessary for us to become better, para mapabuti tayo. Inaayos yun ng Diyos at ipinahintulot yun ng Diyos na daanan natin, maranasan natin. Kasi may tinuturo siya sa atin, and we will never learn that if we will not go through that. Pero ito po yung pinaka-importante. His grace will always be with us. Alam mo, ito po ang maganda. Sabi ng Diyos, no? Hindi ba siya magpapasensya ng lubos sa kanila? Alam niyo po yung kahit yung kaya ito lang yung gusto ng Diyos na makita sa atin ano. Tamo yung ano yung hukom, 'di ba? Hindi naman siya willing na i-dispense yung justice doon sa babae, pero ginawa niya kasi nakulitan na siya. Sa palagay daw ba natin, kung lalapit tayo ng lalapit sa Diyos, hindi kaya tayo pagpapasensyahan ng Diyos. Hindi kaya niya tayo, hindi niya kaya tayo tutulungan. Alam niyo, yung isang bagay po na dapat pang maintindihan at matutunan natin mula dito, ay tinuturo din sa atin ng Diyos. Pwede tayong lumapit sa Kanya. And that is exactly what God wants from us. Alam niyo, sabi nga ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalit na bibigatan sa inyong pasaning sa buhay, at bibigyan ko kayo ng kapahinga. Alam niyo po, unlike the people of this world, di ba sabi nga nila, at times na maayos ang lahat, maginhawa, everything's okay, di ba, marami kang kaibigan. Pero kapag yung mabigat na yung sitwasyon mo, naghihirap yung buhay mo, doon mo daw makikita yung kaibigan mo, kasi those who will stay with you are the real friends, no, are the friends who are worth keeping. No? Pero alam niyo, iba po ang Diyos. Ang Diyos, tingnan niyo, maging dun sa panahon na walang-wala ka, bagsak na bagsak ka na, isa din ang sinasabi ng Diyos, balik ka lang. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalit na bibigatan sa inyong pasanin sa buhay. At ang pangako niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano po yung ginawa niya doon sa alibugang anak? Nilusta yung pera, maagang kinuha sa kanya yung kayamanan,
no? At hindi pinahalagahan kung ano yung mararamdaman niya. Pero nung nagutom nga, naghirap, bumalik siya, no? At meron ng script, no, kung paano niya kakausapin yung tatay niya, paano siya magmamakaawa. Pero hindi po hinayaan niya ng tatay. Ang sabi, malayo pa lang natanaw siya because his father is constantly waiting for him and that is God to us. He is constantly waiting to us. Naghihintay lang siya palagi. Kung kailan tayo lalapit sa Kanya, no? At hindi niya tayo, sabi nga ng Panginoong Jesus, hindi niya itataboy ang sino mang lumalapit sa Kanya. No? Parang with open arms lagi, sasalubungin tayo ng Diyos. We are always welcome. Sabi nga po doon sa kanyang mga sarili, sabi nga po niya doon sa kanyang mga salita, no? Um, Malayo na tayo makakalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Alam niyo po dati, para ka daw makapunta sa dakong kabanal-banalan, takot na takot dati yung mga priest, no? Kasi nagkakaroon ng pag-aalay, no? Regular ang pag-aalay at nilalagyan sila ng tali kasi hindi lahat na nakakapasok sa dakong kapanal-banalan ay nakakalabas pa ng buhay. Kapag pumasok ka doon who is unworthy, na unworthy ka, hindi ka na nakakalabas ng buhay. Kaya, so para makuha nila, merong hinahatak because the presence of God so overwhelming. Hindi na, kumbaga parang, um, that is God. That is to emphasize na ang Diyos ay Diyos at tayo ay tao. But this God, sabi nga po, ito yung isang Diyos na sumasa lahat at para sa lahat. Kaya po, nung namatay si Jesus Christ sa krus, 2,000 years ago, no, it gives us a different perspective kung ano talaga yung Diyos. Na-reveal talaga kung sino talaga yung Diyos. Na more than being omnipotent God, omniscient God, omnipresent God, He is a loving God. That is the totality of God's presence, that God is love. God will be defined as to who He is. Ano nga ba ang Diyos at sino nga ba ang Diyos? I think the most perfect or the near perfect description of who God is that God is love. Ang sabi, nahati yung kortina na yun. Yun naghihiwalay. No? Mula dun sa iba pang dakong banal. At nung mahating yun, yun daw yung naging palatandaan na ang mga tao ay malaya ng makalalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Na paglapit mo, wala na condemnation. Pag lumapit ka at nagsuko ka ng buhay kay Kristo, wala na condemnation. You will be saved. Lumapit ka lang, pray. Alam niyo po, parang prayer really works. But we have to understand, we need first a relationship with God the Father. It is our relationship that will secure that wherever you are, whatever the occasion may be, God will always listen to you. Because you are His child. Kailan po kayo nabingi para sa pangangailangan ng inyong anak? Wala. Hindi nyo na nga lalo po sa bata, lalo ma kayong narinig, kundi tumatawa, umiiyak. Pero bilang magulang, you know their needs. They don't have to say anything. And that is exactly God the Father to us. He is a Father to us. He knows very well what we need. His plans and everything's for us, for our betterment, for our goodness. Not to bring any harm to you, but to give you the best things in this life, and even in the life to come. That is God the Father to us. And this God the Father to us would always want to communicate with us. He wants to build a stronger relationship to us. Why? Because He's deeply in love with us. Kaya nga po sabi dito, sinasabi ko sa inyo, agad niya silang ipaghihiganti. Alam niyo po yung ibig sabihin dito na ipaghihiganti? No? Kaya tama sabi ng Bible vengeance is mine. Sa Diyos ang paghiganti, hindi sa atin. No? At ang sabi ng Diyos, agad niyang ipaghihiganti ang kanyang mga anak. Kaya napakaganda po ng sinasabi doon sa Romans chapter 10 verse 31. If God is for us,
who can be against us? Who will gonna defeat you? None. If God is for you, who can be against you? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Mga kapatid, huwag natin kalimutan yung halaga ng pananalangin. Alam nyo, ano kaya yung gustong sabihin ng Panginoon doon sa huling bahagi ng talatang ito na magkagayon man pagdating ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ba't kaya sinabi din ito ni Jesus Christ? It could be interpreted in this way. This could be one among so many way of interpreting this. Na ano po, mga kapatid, na bakit ba tayo tumatawag sa Diyos? Bakit ba tayo nagpe-pray? Because number one, we are recognizing God's sovereignty over our lives. No, number one, naniniwala tayo may Diyos. At hindi lang tayo naniniwalang may Diyos. Naniniwala tayo na nothing is impossible to Him. Kaya tayo sa Kanya lumalapit. Because if there are things that are impossible to God, bakit tayo sa Diyos lalapit? Then we will find somebody else who can do it. No? Pero since God is an omniscient God, lahat kaya niyang gawin. Siya pinakamalakas. And nothing is impossible to Him. Sa Kanya tayo lumalapit. At ba tayo lumalapit sa Diyos? Bakit natin siya kinikilala ang pagka-Diyos niya? Because we have faith in God. Kaya nga, kaya alam niyo po, yung pananalangin natin, yung ano natin, dito yung, how do we call this? Yung habit natin ng pananalangin, o yung paraan natin ng pananalangin, it is also an indicator of the kind of faith that we have in God. No? How much time do we spend in our devotion? How many times do we pray? And how much we value praying and communicating with God? That also speaks in a way for the kind of faith we have in God. So for those who are trusting in God, so every time they pray, wherever they are, alam niyo po, yung pananalangin, hindi naman, sabi ko nga po, yung pananalangin, hindi kailangan yung sobrang haba. Hindi kailangan marami kang salita na sinasabi. Sometimes you're not uttering a word, but God can see what's in your heart. Yung mind mo, nakikipag-usap ka sa Diyos, habang nakatingin ka sa isang bagay, habang may iniisip ka, hindi mo na kaya, Jesus, bahala ka na. That's prayer. Hindi kailangan ng Diyos ang napakahabang panalangin, hindi kailangan ng seremonya ng Diyos, hindi kailangan ng ritual ng Diyos, katulad ng isang magulang, ang pagbuntong hininga ng anak, naiintindihan niya kung ano nararamdaman ng kanyang anak, kung anong sitwasyon ng kanyang anak. That's the power of being in a relationship with those people that you love and those people who love you back. Kasi naiintindihan ka nila lahat ng kilos mo, lahat ng gestures. Kasi pag sinabi po natin communication, it could be verbal or non-verbal. And yung prayer, hindi lang natin yung ginagawa kapag Sunday, kapag nasa simbahan tayo. We can do that everywhere, even we are riding on a jeep, on a tricycle. No, even if you're just uttering a word, even if you are not uttering any word, kahit sa isip mo lang nakikipag-usap ka sa Diyos, it's prayer. Anong sinasabi ng Panginoon? No, I want to end up this preaching po with this. Ano yung napakabigat mong sitwasyon na kailangan mo ng tulong? Kasi alam niyo po, may tendency tayo mga tao, kapag bumibigat at humihirap yung pinagdadaanan natin, kuminsan nagtatampo tayo. And sometimes that even affects yung ano natin, the way we communicate with God, the way we relate with God. Kasama din sa naapektuhan yung pananalangin. Ano sinasabi ng Diyos? Kahit hindi pa dumadating yung ano mo, yung pinagpe-pray mo, kahit parang malabo, kahit parang wala namang mangyayari, just keep on praying. Never stop in praying. Huwag kang tumigil sa pananalangin. Hanggang sa makita mo ganap na pagkilos ng Diyos sa sitwasyon na kinapapalooban mo. Walang panalangin ng anak ng Diyos na nasasayang. Sometimes ang pagsagot ng Diyos, it's very quick kasi kailangan na natin yung tulong niya at the moment. We have something to share about God's goodness in our lives. No?
It will never take an hour, a minute, lalo na kung immediate yung pangangailangan. Pero may mga prayer na kailangan ma-develop talaga yung patience sa atin. Kailangan may ma-develop na tamang karakter. Mahubog tayo ng Diyos. Kaya sometimes, alam niyo po yung, yung paghihintay dun sa pangako ng Diyos. No, at patuloy na pananalangin doon. It is also an expression of faith. Habang nagtatagal, hindi mo alam kung paano kikilos ang Diyos. Pero nagtitiwala, kaya ka pa din lumalapit, kaya ka pa din nananalangin sa Kanya. Kasi alam mo, nobody else can fix that except God Himself. Kung sa tingin mo walang nangyayari, no? Sa tingin mo napapagod ka ng manalangin, sa tingin mo wala nang mangyayari, just keep on praying, never stop in praying. Maghintay ka until you get the result that you want. Or it may not be the result that you want, but it is the result that you need. One thing I know, pag ang Diyos ang nagbigay niyan, it is for your betterment. And it is what is best for you. So ano lang sinasabi ng Lord po sa atin dun sa pag-aaralan natin ngayon sa araw na ito? Sinasabi lang ng Panginoon, huwag tayong masawang lumapit sa Kanya, huwag tayong masawang manalangin sapagkat ang Diyos ay sumasagot at ang Diyos ay sasagot hindi sa panahong hinihintay natin o itinakda natin, kundi sa panahong itinakda niya para sa ating kabubuti natin. So, siguro yun lang po yung dapat natin matutunan mula sa pag-aaral natin sa gabi ito. At sa diwang ito, tayo po ay muling lumapit at magpasalamat sa mga bagay na natutunan natin mula sa Panginoon. Ama naming Diyos, maaaring hindi po madali yung journey, Panginoon, ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. And Lord, sometimes because of the brokenness na nararanasan ng bawat isa, these situations that we're going to are preventing us, Father God, in continuously praying and continuously communicating with you. Ikaw nga po, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita na napakinggan natin ang patuloy na magtuwid ng aming pag-iisip at ng aming puso, ang mapatungkol po dun sa kahalagahan ng pananalangin. Lord, itanim mo po na malalim sa aming puso at isipan yung halaga ng pananalangin. And Lord, ikaw din po, Panginoon, yung laging magpaalala sa amin na manatili kami, Panginoon, sa pananalangin. Lord, na pananalangin na hindi lamang puro nanghihingi ng mga bagay. Mga pananalangin, Panginoon, na nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang patuloy namin tinatanggap. Pero gayon man, Ama, lagi mong pinapaalala sa amin at lagi mong ipaalala sa amin na kapag kami may pangangailangan, huwag kaming matakot na lumapit sa iyo, huwag kaming manghinawang maghintay sapagkat sa panahong itinakda mo ay didinggin mo ang panalangin ng bawat isa. Ama, anuman po ang panalangin ng mga kapatiran, anuman ang kanilang pinagdadaanan, anumang bigat, Panginoon, at hirap, Panginoon, na kanilang pinagdadaanan na maaaring nagbibigay sa kanila, Panginoon, ng matinding kasipayuhan, Panginoon. Dahil doon sa karanasang ito, Panginoon, Lord, ipakita mo po sa kanila ang katapatan yung sa iyong pangako, no? At nakikiisa ako sa anumang panalangin nila. Dalangin ko, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw ang duminig sa lahat ng panalangin ito. Ikaw ang kumilos sa kanilang buhay para patuloy nilang makita that Jesus is Lord. Hallelujah. That you are the sovereign God that we are being served. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig mula po sa aming pastor at sa kanyang sambahayan, sa mga mangangaral at sa kanilang sambahayan, sa lahat, Panginoon, ng mga puno ng ministry at ng mga F-group, at sa lahat ng mga nakinig at inabot, Panginoon, ng pangangaral na ito, 10 ng kanilang pamilya. Ang lahat ng ito'y dalangin namin, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen! Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. po. At meron din pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po iyon. At meron din pong Sunday Fellowship, 9 to 11 at isang 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. At syempre po, pamilya natin, mahal natin.
At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. God bless us all.